Magandang hapon po. Ngayong umiiral ang hanging habagat, ramdam na ang epekto nitong madalas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Tupi, South Cotabato, marami ang napinsala dahil sa mga bumagsak na kahoy. Umulan pa ng hail o mga butil-butil na yelo. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Hindi magkamayaw ang mga residente sa Barangay Crossing, Robert sa Tupi, South Cotabato sa lakas ng ulan. Nilipad din ang mga bubong at sanga ng mga puno sa lakas ng hangin. Bubungad din sa mga residente ang hail o pag-ulan ng mga tipak-tipak o butil-butil na yelo. Nagbagsakan naman ang mga puno sa isang taniman sa Barangay Palian, bunsod ng ulan. Sa tala ng mga autoridad, 7 bahay mula sa 6 na barangay ang napinsala matapos tamaan ng malalaking sanga ng kahoy. Ang mga natumbang puno, nagpabagal at nagpasikip din ng daloy ng trapiko sa National Highway. Agad nagsagawa ng clearing operations. Sa tala ng mga otoridad, 14 ang nasugatan dahil sa mga natumbang puno at disgrasya sa kalsada sa bayan ng Tupi. Nagsasagawa na ng assessment at needs analysis ang MDRRMO. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nanalasa sa bayan ng Tupi. Inulan din ang ilang probinsya sa Luzon. Sa Kasiguran, Aurora, tumagal ng 4 na oras ang ulan kahapon. Wala namang naitalang pinsala o pagbaha sa lugar. Tumagal naman ng 20 minuto ang naging pag-ulan sa Nagilian, Isabela. Sa ngayon, nagbabala ang mga otoridad sa mga residente sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa lugar. Ang masamang panahon sa Aurora at Isabela, epekto ng umiiral na ngayong hanging habagat ayon sa Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Patay ang isang suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Antipolo, Rizal. Ayon sa mga pulis, nabisto ang suspect nang ibenta nito ang ninakaw niyang motorsiklo sa halagang 5,000 piso. Pero ang motorsiklo namukhaan daw ng buyer dahil sa social media post ng asawa ng ninakawang biktima. Naisumbong daw ito sa biktima at sa mga otoridad. Pero nang dumating ang mga pulis sa lugar, biglang tumakbo ang suspect na nakipagbarilan pa sa mga pulis. Nagtamo ng tama ng balang suspect na dead on arrival sa ospital. Narecover ang motorsiklo pero wala na itong plaka at kulang-kulang ang mga pyesa. Nakuha rin ang ginamit na barilang suspect. Napagalaman din ng pulisya na may nakabinbing warrant of arrest sa kasong theft ang suspect na dati na ring nakulong dahil sa pagnanakaw. Ang resulta ng eleksyon ang isa sa mga napag-usapan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. Ano kaya ang sentimiento niya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas daw itong ayusin ang hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya? Nakatutok si Jonathan Andal. Kamakailan sa unang episode ng kanyang podcast, sumagot si Pangulong Bongbong Marcos kung handa raw siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Happy birthday to you! Natanong tungkol dito si Vice President Sara Duterte na nagdiriwang ngayon ng ika-47 kaarawan. Hindi naman na siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Nasa The Hague, Netherlands ang bise kasama ang inang si Elizabeth Zimmerman para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 1 oras tumagal ang dalaw ng bise sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility. Masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath.
Pinag-usapan din daw nila ang resulta ng eleksyon sa Pilipinas at si Senator Amy Marcos nakasama niya sa The Hague pero hindi pinayagang makadalaw sa kulungan. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. Nagsalita rin ng bise sa resulta ng May 2 to 6 survey ng SWS na 88% o halos siyam sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat sagutin niya ang impeachment complaint. Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Naniniwala raw ang bise na walang epekto sa kanya ang pag-usog ng Senado sa impeachment case niya mula June 2 papuntang June 11. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Samantala, tinawag na gawa-gawa ng Philippine Navy ang ulat ng State News Agency ng China na nagsagawa ng patrol sa kanilang Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakatutok si Nico Wahe. Naglabas ng ulat ngayong araw ang State News Agency ng China na Xinhua na nagsagawa raw ng combat patrols ang Southern Theater Command ng People's Liberation Army sa Bajo de Masinloc na tinatawag ng China na Huangyan Island. Pero ayon sa Philippine Navy, gawa-gawa lang daw ito. Wala silang na-monitor na aktibidad ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang ganitong uri raw ng balita ay bahagi ng tinatawag nilang information shaping operations ng Chinese Communist Party para raw pahupain ang mga usapin ng ibang bansa sa pagtutol sa kanilang mga aktibidad. Ang paglabas ng ulat ng China nangyari sa gitna ng isinasagawang Shangri-La Dialogue sa Singapore, isang forum tungkol sa defense cooperation ng iba't ibang bansa. Ngayong taon, hindi pinadala ng China sa forum ang kanilang defense minister. Naroon naman sina US Defense Secretary Pete Hegseth at ating Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ang ginawang talumpati ni Hegseth ay unang beses na nagsalita ang Amerika sa ilalim ng Trump administration kaugnay sa mga aktibidad ng China sa Indo-Pacific region. Ayon kay Hegseth, prioridad ng Trump administration ang Indo-Pacific region. Nagbabala rin siya sa posible umanong pagsakop ng China sa Taiwan. It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. Again, to be clear, any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. Kailangan daw dagdagan ang pondo ng mga bansa sa rehiyon para sa kanilang depensa. NATO members are pledging to spend 5% of their GDP on defense, even Germany. So it doesn't make sense for countries in Europe to do that while key allies in Asia spend less on defense in the face of an even more formidable threat. Pinuri naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro si Hegseth sa ani ay magiging malaking epekto ng suporta ng Estados Unidos. Patuloy raw nilang pag-iibayuhin ng bilateral at multilateral relationship ng Pilipinas sa Amerika. It is the proof of the commitment of the Trump administration to engage in the ASEAN and the Indo-Pacific, all with the vision of a free and open Indo-Pacific and of course our shared interests in upholding a rules-based international order. Kahapon naman, magkasama sina incoming Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng Philippines-China relations. Ayon kay Lazaro, batid niya ang mga pagsubok na kinakaharap ng Pilipinas sa China, na ayon kay Wang ay mareresolba sa pamamagitan ng dialogue at konsultasyon. We acknowledges the challenges remain, but it is important to remember that these do not define the entirety of our engagement and our friendship. I vividly recall, our joint efforts through rounds of negotiation serve as a valuable reference for the management of maritime differences and contributes meaningfully to the peace and stability in this region. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras.
Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang asahan sa unang linggo ng Hunyo. At sa tansya po ng kumpanyang Unioil, 10 hanggang 30 sentimo ang posibleng price hike sa kada litro ng gasolina. Posible namang walang paggalaw o kaya ay mag-rollback ng 10 sentimo sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ilan po sa nakikitang dahilan sa paggalaw ng presyo ng langis ay ang tensyon sa mga bansang pinagmumulan ng langis. Ang plano ng OPEC Plus na itaas ang produksyon sa Hulyo at ang pagbagal ng ekonomiya, partikular na sa Asya. Samantala, nag-anunsyo ang Petron ng rollback sa LPG na piso at 75 sentimo kada kilo simula bukas. Alinsunod daw ito sa itinakdang contract price ng LPG para sa Hunyo. Mga kapuso, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, nagdadala yan ng malalakas na pagulan at thunderstorm sa buong Luzon, lalong-lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Batanes, Cagayan at Metro Manila. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Abra, Cagayan, Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Albay at ilang lugar sa Palawan. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Isang mag-anak sa Bulacan ang nagluluksa ngayon dahil sa sunog. Nasawi ang 3 minor de edad na magkakaanak na natrap sa sunog sa kanilang bahay. Nakatutok si Jonathan Andal. Isa-isang inilabas ang mga bangkay na nakasilid sa mga body bag. Ganyan ang mapait na sinapit ng 3 natrap sa nasunog nilang bahay sa barangay Bambang sa Bulacan, kahapon. Labis ang hinagpis ng kanilang mga kaanak, lalo't pamang mga minor de edad ang 3 biktima. Kabilang ang magkapatid na sina Yara, 16 na taong gulang, at Yani, 14 na taong gulang. Gayon din ang kanilang pinsang si Jayden, na 1 taong gulang pa lamang. Ayon sa kapatid ng 2 sa mga nasawi, nasunog ang isang extension wire kung saan nakasaksak ang isang electric fan sa bahay ng mga biktima. Nang katukin na raw ng nakababata nilang kapatid ang kwarto, wala raw sumasagot. Doon na raw tuluyang lumaki ang apoy. Pasado alauna ng hapon nang makatanggap ng tawag ang BFP at agad rumisponde sa sunog na umabot sa unang alarma. Idineklara itong fire out matapos ang kalahating oras. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa mga mabag-back to school ngayong Hunyo, may school supplies na mas nagmura po ngayong taon ayon sa DTI. Sa Pangasinan, maaga nang nagpadala ang DepEd ng mga libro para sa ilang estudyante sa bayan ng Mangaldan. Nakatutok si Darlene Kai. Sa paaralan, mas mainam kung bawat mag-aaral may kanya-kanyang libro, lalo na't ilang linggo na lang, pasukan na. Ang DepEd, maaga nang nagpadala ng kahon-kahong libro sa Mangaldan National High School sa Pangasinan kung saan problema raw ang kakulangan ng libro. Target ngayon ng eskwelahan na bawat estudyante nila magkaroon ng tigi-isang libro. 1:1 po ang magiging ratio sa ating mag-aaral ay magkakaroon po sila ng enough na resources para sa ganun ay masigit nilang maintindihan at matutunan yung kanilang mga pinapag-aralan. Ang incoming grade 11 student na si Kevin di na kailangang manghiram sa mga kaklase. Dapat po bawat estudyante po sa amin may tigi sa isang libro po para if ever na kahit wala pong pasok or nasa bahay lang po ganun, pwede po kaming makapag-advance reading. Science books ang karamihan sa mga librong ipinadala para sa mga grade 8 at senior high school students. Inaasahang may susunod pang batch na ipapadala sa paaralan bago ang pasukan sa June 16. Bukod sa mga libro, kailangan ding paghandaan at budgetan sa pasukan ang school supplies o kagamitan ng mga papasok sa eskwela. Ang good news, lalo sa mga magulang, mas bumaba raw ang presyo ng ilang uri ng school supplies ngayong taon kumpara noong 2024 ayon sa Department of Trade and Industry. Sa inilabas sa price guide ng DTI, 29 sa karaniwang gamit ng mga mag-aaral ang mas mura ngayong taon kumpara noong 2024.
Piso hanggang 10 piso raw ang natapya sa presyo ng mga ito. Kaya ang notebook, halimbawa, naglalaro ngayon ng presyo sa 15 hanggang 52 pesos. 11 hanggang 24 pesos ang isang piraso ng lapis. Kung bibili ng pad paper, nasa 15 hanggang 48 pesos and 75 centavos ang presyo nito. Kung may mga nagmura, may school supplies na hindi gumalaw ang presyo, gaya ng ballpen, pantasa, pambura, crayons at rulers. Patuloy ang paalala ng DTI sa publiko na maging maingat sa pagbili ng school supplies. Lagi raw dapat tignan ng product labels at i-double check ang bibilhin para hindi lugi o madaya gaya ng bilang ng pahina ng mga notebook at pad paper. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Ang pagtataguyod ng sarili negosyo, isang malaking sugal. Kaya ang ilan nais pasukin ng pagpa-franchise kung saan ang negosyo mas subok na at mas tiyak ang kita mo. Kung magkano kailangan mong bunuin para maging isang franchisee. Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Napaso sa unang negosyo niyang coffee shop si Rox kaya nagsara. Pero hindi siya sumuko sa pagtimpla ng bagong negosyo. Kaya nais niyang subukang mag-franchise. Ang hirap din mag-start from scratch. So, ang isang sa mga pinakamabilis na way to create or have a business is mag-franchise. Ayon sa DTI, mas mataas daw ang success rate ng mga negosyo tulad ng mga makikita rito. So for those that are, thinking of what business to get into, best for them to get into franchising. So kung anong kaya ng budget nila, dun sila. Imbis na ikaw yung mag-iimbento o mag-uumpisa ng sarili mong brand, you're already investing in a tried and tested system. Sa halagang 50,000 pesos, may mga negosyong maaaring i-franchise gaya ng siomai at donut. Yung 50,000 kasi napakadaling bawiin hindi ba? Maliit yung investment sa amin. So madali nilang mababawi. Pero ang totoo, may mga franchise kami na 2 weeks lang nabawi na Ang magkaibigang Vince at Jem sumakses bilang franchisee. Nagsimula po ako ng June 2023 and then ngayon pong April ay meron na po akong 13 and 14 branches na po. 2 sakyan na po and then going to 3 properties already. After I think 3 years, we're handling 23 branches nationwide. Depende sa franchise, magkakaiba raw ang mga kakailanganin. Kadalasang hanap ng mga franchisor o mga negosyong nag-aalok ng prangkisa, kailangan mo lang location na maganda. Halimbawa, tapat ng eskwelahan, maraming estudyante. Sa mga dokumento, maglakip ng letter of intent, ID card o documents, pati government-mandated requirements gaya ng barangay at LGU permits. Ang franchisor na si John, nagtayo ng homegrown brand ng Japanese food at ngayon ay may mahigit 60 branches nationwide. Pero gaya sa anumang negosyo, may mga hamon din sa franchise business. Ang kailangan lang gawin ng franchisee is to really just follow the system and follow the process. And obviously, yun talaga ang pinaka-importante, people management. Take care of your people and your people will take care of your business. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.